Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan nare-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang, matindi to. PBBM nasyak sa matinding pasabog ni Chess Escudero. Nako, yan po mga kababayan ang ating aalamin mula po rito kay News PH. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto nga mga kababayan, bago po natin simulang pakinggan at panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto mga karibin natin si Raul Manuel, nako. At tinawag na mata pobre si President Bongbong Marcos Jr. Nako, parang yung mga politiko natin, no? Yung mga opisyal ng ating bansa ay parang mga bata. Nako po. Eto mga kababayan, basahin ko po sa inyo. Eto muna, sinabi ni President Bongbong Marcos Jr. No? Mas marami tayong flood control ngayon. Marami talaga. Ilan yun? 5,500 flood control projects. Yan ganyan po karami. Kaysa noon. Pero climate change. Sinasabi po ni President Bongbong Marcos na mas maraming flood control projects ngayon kaysa po sa nakaraang administrasyon. So, yan This is what the effect of climate change are, no? Sana matuto naman ang tao. Huwag kayong magtapon ng basura dahil yung basura, yun ang nagbara. Yan ang nagbara doon sa pump natin, kaya hindi kasing effective. So yan mga kababayan, ito naman po ang sinagot niya, no? Ni Representative Raul Manuel ng Kabataan Party List, mga kababayan. Sabi niya po rito, mata pobre pa rin. Nako, pakitang tao lang pala ang pagtour sa baha. Kung sigurado siya sa tingin niyang sanhi ng baha, sinabi rin niya ba sa mukha mismo ng pamilyang nasalanta na kasalanan nila ang baha dahil sa kanilang basura? So yan mga kababayan. Alam niyo, parehas naman silang may tama May mga tama po itong mga kababayan. Sa President Bongbong Marcos Jr., sinabi niya po sa SONA, hindi naman siya nagsisinungaling dahil dito rin sa statement siya, ganun pa rin no? Pero ang problema, hindi po nakikita ng taong bayan kung saan napunta yung 5,500. Kasi, biruin mo, kung talagang nagkaroon ng flood control, ibig sabihin mga kababayan, isa na po ang pagkakaroon ng, di ba, pangungulekta ng mga basura or itong paglilinis, diba? Kasi flood control nga Ibig sabihin mga kababayan, hindi po naging effective yung kanilang mga proyekto, diba? Kasi nagkalat ang basura, diba? One of the siguro ko naman isa sa magiging proyekto, no? Sa napakarami niyan, 5,500 project, siguro ko naman mami-mention diyan yung pagpupulot ng basura. For example lang natin, mayroon talagang mayroon ganyang proyekto. Ang Pangulo, si PBBM, mayroon ganyang proyekto. Bakit marami pa rin ang basura? Sabihin na natin, matitigas talagang ulo ng mga ng mga Pilipino, hindi marunong sumunod. Yan mga kababayan, diyan po tayo magpo-focus. Hindi marunong sumunod ang mga Pilipino. Tama po ba? Teka lang inom lang ako ng kape. Hindi marunong sumunod ang mga Pilipino. Ang tanong, bakit kaya? Posible na yung presidente ay hindi ganun ka-strong sa kanyang mga sinasabi. Diba? Walang pressure kung baga. Hindi na-pressure yung Pilipino na gawin ito. Kasi nakikita po nila yung nasa taas, hindi ko sinasabing si PBBM. I mean taas. Yung mga official nila sa kanilang mga barangay, ipa-banjing-banjing lang.
Bakit kaya pabanjing-banjing yung mga nasa barangay? Kasi nakikita rin nila. Di ba? Yung mga nasa taas nila ay pabanjing-banjing rin. Oh, yan po yung domino effect mga kababayan. Di ba? Babalik at babalik pa rin sa kanila eh. Sa taas, sa pinakataas, kay President Bongbong Marcos Jr. Yung mga sinasabi dito. Bakit walang disiplinang taong bayan? Eh, dahil rin sa iyan, sa taas, di ba? Eh, kung magiging matapang, magkakaroon ka ng tapang, di ba? Para talaga i-pressure itong mga Pilipino na wag na talagang magtapon. Alam niyo mga kababayan, na ano ko yan eh, na-experience ko yan kasi sa school, di ba? May mga mga organization. At isa rin po tayo sa naging presidente ng isang organisasyon sa no? Napapansin ko kasi pag hindi mo sila i-pressure talaga at hindi ka na yung tinatawag nating magpapamulta. Diyan kumita yung organization namin eh, ha? At nadisiplina rin sila. Kasi pinagmumulta ko talaga mga kababayan. Malate ka sa meeting natin, may multa ka. Kaya lumaki po yung ano namin eh, yung pondo ng club namin eh. Ha? Kasi yun po yung ginagawa ko. Pressure ko pa sila para magbago. Ba kasi tayong mga Pilipino, mahilig tayo sa late palagi, di ba? Eh ako ayaw ko ng ganun eh. May multa, ang late. Di ba? Ang hindi sumunod sa patakaran. May multa. Ano pong ibig mong sabihin? Dahil din po sa inyo. Hindi nasusunod. Kasi nakikita nila eh, mahina. Walang tapang mga kababayan, di ba? Ito si Raul Manuel, mga kababayan. Tama rin ito eh. May tama ito pero wag na nating wag nating pansinin si Raul Manuel kasi tatakbo senador eh. Alams na. Pag Makabayan Black, diretso na po yun sa Inodoro mga karibin natin Wag na po natin pansinin. Doon na lang po tayo mag-focus kay PBBM, no? Tama po yung sinabi niya pero babalik at babalik po sa kanila. Yung mga sasabihin nila. Maraming basura. Bakit sa panahon ni PRRD? Kasi pinalinis naman ni PRRD. Gayahin nyo kaya si President Duterte, di ba? Lahat ng lahat ng mga barangay, di ba? Pati mga opisyal, mga mayor, nag-clean up. Ano masasabi nyo mga kababayan? Ganun lang kasimple yun. Pag may tapang ka, susundin ka ng lahat. Sinasabi nga, eto ko lang, i-add ko lang. Kasi sinasabi po ni President Bongbong Marcos Jr. doon sa SONA, 40,000 tons of waste, di ba? Pero wala po silang ipinakita. Kahit na sa balita sa mga mainstream media, hindi ko po nakapanood na nagkaroon ng 40,000 na waste na nakuha nila eh. Di ba? Well anyway mga kababayan, eto na naman po si Senator Grace po. Eto, yung sabi ni Senator Grace po, i-share ko lang din sa inyo. Nako, billion pala mga kababayan ang pondo dito sa ito. Pakinggan po natin Basahin ko po. The worsening flooding in Metro Manila appears not to complements the increasing budget, no? We are allocating for flood control projects every year. Inanod na rin ba ng baha ang bilyon-bilyong pondo para sa flood mitigation? Nako. Bilyong pondo pala. Inanod ng baha. So mga kababayan, naglalabasan na sila mismo naglalabasan ng kanilang mga baho. Kasalanan rin naman nila yan Bilyon pala ang project, bakit ganyan? Palala daw yung flooding sa Metro Manila. Pero bilyon ang ginagastos para sa flood control project. Wala na, ano masasabi nyo dito kaya Senator Grace po mga kababayan? Tama rin naman siya diba? Saan na pupunta yung pera? No? Bilyon every year Nako po. So eto mga kababayan, sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan
panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito po. Si Quezon Escudero, grabe po ang papuri kay Pangulong Marcos, no? Wala pa raw sa kalahati ng termino, napakarami na nagawa at nasa tamang lugar ang puso. Puso, ayun pala, no? Heart kasi, heart. Ang sabi po ni Quezon Escudero, wala pa siya sa kalahati na, patungkol po to kay Pangulong Marcos, ha? Wala pa siya sa kalahati ng kanyang termino, pero marami na siya nagawa at hindi maikakaila na nasa tamang lugar ang puso ng ating Pangulo. Kaugnay sa paninilbihan sa sambayanan para maghanap ng solusyon sa problemang kinakaharap ng ating bansa at ituwid ang anumang baluktot at iayos anuman ang magulo at gusot. So dito naman mga kababayan, grabe po yung pagkamot ni ano, no? Ni Senator ano ba to? Si Senate President yan. Senate President Chis Escudero. Grabe po ang pagkamot sa likod ni President Bongbong Marcos Jr., no? Talagang halos hagurin na lang hagurin para ma-relax si President Bongbong Marcos Jr. Nako, kayo na lang po ang mag-judge mga kababayan kung totoo ba talaga itong sinasabi ni Balagtas, Senator Balagtas, 'di ba? Balagtas yung mahilig magtula, magaling magtula. Senator Balagtas Escudero. Alam po ninyo, natutuwa tayo kay Leni Robredo kasi nagsasalita po ng magandang pakinggan pero walang ibig sabihin. Ito po, ang dami pong walang ibig sabihin dito. Katulad po nito, nasa tamang lugar ang puso ng ating Pangulo. Ano po ibig sabihin ng nasa tamang lugar? Nasa kaliwa? Mahirap po iakyat pa to, no? Walang katotoran, eh. Ano pa? Kaugnay sa paninilbihan sa sambayanan para maghanap ng solusyon sa mga problemang kinakaharap ng ating bansa. Wala pong kahulugan lahat yun. At ituwid ang anumang baluktot. Ituwid ang anumang baluktot. Anuman na magulo at gusot. Hindi, no? Daig pa nito si Leni. At least si Leni may alam mo kung anong gagawin. Si Leni, iaahon natin ang mga nasa laylayan. At least parang may ideya ka, eh. Eto, naghanap ng solusyon sa mga suliranin. Itutuwid ang baluktot. Paplantyahin ang magulo at gusot. Iuunat ang mga tabingi. Lalaban ang mga maruruming damit. Ganun. Ang sasarap pakinggan pero walang ibang ibig sabihin. No, wala naman pong ibig sabihin yan, eh. Yung sentence na yung pong pahayag na yan. Hahanapan ng solusyon ng bawat suliranin. Natural. Dapat kasi marami na pong nagawa si Pangulong Marcos. Natugunan niya ang problema ng mataas na presyo ng bilihin. Napababa ng 20 pesos ang bigas. Dapat ganun kung marami nagawa. Kay Pangulong Duterte, wala po kasi. Nasanay na tayo na 6 na taon na hindi tayo pinaiikot sa salita, eh. So yan mga kababayan, kay Pangulong Duterte hindi ka makakarinig ng ganyan. Baka sampalin ka pa ni Pangulong Duterte pag pinuri mo siya ng pinuri, di ba? Pero dito sa panahon ngayon, kahit walang ginagawa, di ba? Purihin mo. Kailangan mong purihin. Ako naman talaga, anong klaseng to? Naging Senate President pa naman mga kababayan, pero naging tuloy, eh. Sa bagay. Parang artista na rin itong si Senator Chis Escudero, di ba? Di ba? Sabi natin pag artista, pag mga sikat, wag na po nating iboboto yan kasi hindi naman nakakatulong sa bayan. Ito si Senator Chis Escudero, manunula pa. Mahilig mag-rhyme, di ba? Para magandang pakinggan. Sa bagay, pag magandang pakinggan, di ba? Talagang medyo mahuhulog ang loob mo pag magandang pakinggan. Kahit hindi maganda yung sinasabi, as long as maganda siyang medyo nagra-rhyme. Parang hindi mo na mapapansin na hindi pala maganda yung sinabi. Pero dahil sa rhyme nga, natatahuban na yung meaning, no? Well, anyway mga kababayan, ano naman po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? Comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol dito, right? Maraming salamat po.